Anim na sumpa. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Ako po si Maris, taga Cavite. Ang ibabahagi ko po ay karanasan ko sa kapitbahay kong inggitera. Noong una, magkaibigan po kami ng kapitbahay ko na itatago ko sa pangalang Jenna. Hindi ko sukat akalain na dahil sa inggit niya sa pamilya ko, ay nagawa niya kaming taniman ng sumpa. Taong 2022, ayos pa ang pagkakaibigan namin ni Jenna. Hindi ko alam na nagkakalamat yun. Ang napansin ko lang, medyo umiiwas na siya sa akin. Inisip ko na baka abala siya kaya hindi na gaanong nakikipag-usap sa akin. Hindi na rin gaanong lumalabas ng bahay. Hinayaan ko na lang dahil hindi naman ako mapilit na tao. Isang araw nagwawalis ako sa labas ng bahay namin. Private subdivision po ang lugar namin at maliit lang naman ito. Magkakadikit ang bahay dito, bawat hilera. May mini garden kami sa labas ng bahay sa tapat ng bintana. Mga ornamental plants ang tanim at saka magagandang orchids. Nung nagwawalis ako, napansin ko ang isang maliit na manika na nakabagsak lang sa garden. Kasing laki lang ito ng daliri. Tinawag ko ang anak kong bunso na itatago ko sa pangalang Abby. 6 na taong gulang po siya. Pinagsabihan ko siya na huwag ikakalat ang manika niya. Makalat po talaga ang anak kong ito. Kapag naglaro ng mga manika niya ay iniiwan na lang kung saan-saan kapag ayaw nang maglaro. Pero nang makita niya ang manika, ayaw niyang tanggapin dahil hindi naman daw yun sa kanya. Tinuruan ko po kasi ang 3 kong anak na huwag mang-angkin ng hindi sa kanila, kaya nung araw na yun, kahit anong bigay ko kay Abby sa manika, ay ayaw talaga niyang kunin. Kaya ang ginawa ko, itinapon ko na lang ito sa basurahan. Inisip ko na ang manikang yun ay naiwan lang ng mga batang kalaro ni Abby at baka hindi nahanapin. Bago pa ang manika na yun dahil walang gasgas at hindi pa magulo ang buhok. Akala ko talaga ay nagkataon lang ng lahat, pero nang sumunod na araw, may nakita na naman akong manika sa garden namin. Nakasuksok ito sa ilalim ng santan. Nakita ko lang dahil nagbawas ako ng mga dahon. Medyo kinutubad na ako ng hindi maganda. Kasi napaisip ako na kung naiiwanan lang yun ng mga bata kapag naglalaro, bakit kailangan pang nakasuksok sa halaman? Kinuha ko ang manika saka itinapon uli sa basurahan. Ilang araw ang lumipas, hindi ako nakapagbisita sa garden dahil naging abala ako sa mga anak ko. Nire-review ko sila dahil mag-e-exam na. Medyo na-stress din ako dahil isa-isang namamatay ang mga alaga kong goldfish. Ipinagtanong ko sa bilihan ng isda kung bakit sila namamatay. Ang sabi lang nila, baka raw nasobrahan sa pagkain o kaya ay kulang na sa oxygen dahil marami na sila. Maliit lang ang aquarium ko at walang oxygen dahil akala ko ay hindi naman kailangan yun ng goldfish. 5 na lang ang natira kong goldfish at nilagyan ko na sila ng oxygen. Pero nagulat ako kinabukasan.
dahil lahat ng isda ko ay namatay. Ilang araw akong nalungkot kaya di muna ako nag-alaga ng isda. Binalikan ko ang garden ko para maglibang. Habang tinitingnan ko ang mga halaman, napansin kong natutuyot ang mga dahon. Naisip kong ilang araw kong ang hindi nadiligan kaya siguro ganon. Habang binabawasan ko ng mga tuyong dahon, nakakita na naman ako ng manika. Nakasuksok sa orchids kong nasa driftwood. Kinabahan na ako. Alam kong may iba na sa manikang yun. Bakit kailangan pang sa driftwood ilagay kung naiiwanan lang ng mga bata? Nung gabi pinuntahan ako ng tiyuhin ko na pinsan ng nanay ko. Nasabi ko kasi sa kanya na namatay lahat ng isda ko kaya dadalhan daw niya ako ng beta. Nagtitinda po kasi ng mga isdang pang-aquarium ang tiyuhin ko. Tuwang-tuwa ako sa bigay niyang isda kasi magkakalaman uli ang aquarium ko. Hindi raw nun kailangan ng oxygen at dapat ay nasa maliit lang na lalagyanan. Habang nag-uusap kami, nakita niya ang maliit na manika na ipinatong ko lang sa ibabaw ng TV. Maliit lang ang manika, pero napansin pa niya. Tinanong niya ako kung saan yun galing. Doon ko na sinabi sa kanya na lagi akong nakakakita ng manika sa garden at tuwing tinatanggal ko ang manika, kinabukasan ay may bago na namang nakalagay. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi raw yun ordinaryong manika. Paraan daw yun ng pagtatanim ng sumpa. Ayaw ko pang maniwala dahil wala akong alam na gagawa sa amin noon. Mahusay naman ang pakikisama ko sa mga kapitbahay namin at lahat kami ay magkakasundo. Ang sabi ng tiyuhin ko, sabihin ko raw sa kanya kung mauulit pa uli ang paglalagay nila ng manika. At kung mahuhuli ko raw sa akto, gawin ko para malaman ko kung sino ang gumagawa. Kinuha ng tiyuhin ko ang manika at inuwi sa kanila dahil titingnan daw niya yun. Aalamin daw niya kung anong sumpa ang kaakibat doon. Nang sumunod na araw, palihim kong tiningnan ang garden. Nagkunwari akong naglilinis at nagdidilig ng mga halaman para hindi mahalata na alam ko na ang tungkol sa manika. Halos pamutlaan ako nang makita kong may bago na namang manika sa garden. Mas kinilabutan pa ako dahil nakabaon na ito sa lupa. Napansin ko lang dahil nang hatakin ko ang tuyong dahon ay sumama ang paa ng manika kaya lumitaw ito. Hindi ako nagpahalata na natatakot dahil iniisip ko na baka nagmamasid lang ang gumagawa niyon sa amin. Normal ang kilos ko nang pumasok sa bahay. Pagkatapos ay agad kong tinawagan ng tiyuhin ko para sabihin na may bago na namang manika akong nakuha. Doon ko rin nalaman na talagang may kaakibat na sumpa ang manikang iyon. Sir Jupiter, ang tiyuhin ko po ay may alam sa panggagamot kahit paano. Marunong siyang tumingin kung ginagamit sa ritual ang isang bagay. Ang sabi ng tiyuhin ko, matindi raw ang galit ng naglalagay sa amin ng sumpa. May gusto raw itong kuning buhay. Hindi ko pa man sinasabi sa tiyuhin ko na nakita ko ang huling manika na nakabaon sa lupa
Agad niya akong sinabihan na huwag ko raw paabutin ng ganoon ang makita kong kalagayan ng manika sa susunod. Dahil kapag ganoon, hindi raw niya alam kung kaninong buhay ang mawawala. Halos mabuwal ako dahil sa takot. Napaiyak na ako at sinabi ko sa tiyuhin ko na ganoon na nga ang lagay ng nakita kong manika. Sinabihan ako ng tiyuhin ko na magsaboy ng asin sa palibot ng bahay namin. Araw-araw ko raw itong gawin. Mga bandang 10:00 ng gabi, wala nang tao sa labas ng bahay. Naglagay ako ng asin. Pati ang paligid ng garden ay nilagyan ko rin ng asin. Kinabukasan, pumunta ang tiyuhin ko para kunin sa akin ang manika. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw ibalik sa gumagawa ang sumpa. Pero naisip ko na hindi ko kaya ang ganoon dahil hindi naman ako masamang tao. Ang sabi ko na lang sa tiyuhin ko, mawala lang ang sumpa ay ayos na. Sabi niya, ituloy-tuloy ko lang ang pagsasaboy ng asin. Ilang araw ko nang ginagawa ang paglalagay ng asin sa labas ng bahay nang mapansin kong nalulusaw ang asin. Madami akong nilalagay pero kapag umaga na, lusaw na ang asin. Nagtataka ako kasi hindi naman umuulan, pero nalulusaw ng ganoon kabilis. Habang tinitingnan ko ang asin, tinawag ako ng anak kong panganay. Sabi niya patay na raw ang alaga kong isda. Dali-dali ko itong pinuntahan. Sobrang lungkot ko dahil namatay nga ang beta ko. May pumunta sa akin na kapitbahay na kaibigan ko rin naman. Pumunta siya para makipagkwentuhan. Siya ang nagsabi sa akin ng kalagayan ni Jenna. Tinanong niya ako kung nakita ko na raw ba si Jenna. Sabi ko, kahit magkadikit lang ang bahay namin, hindi ko na siya nakikita dahil hindi naglalabas ng bahay. Gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ng kaibigan ko na tinubuan daw ng mga tighiyawat sa mukha si Jenna. Makinis ang balat ni Jenna at maalaga sa sarili, kaya nagtataka ako kung bakit ganoon na ang itsura niya. Inisip ko na baka sobrang bigat ng kanyang problema. Nang minsang makita ko si Jenna na papasok sa loob ng bahay nila, hinawakan ko siya sa braso at kinumusta. Gulat na gulat pa siya nang hawakan ko. Tinabing niya ang kamay ko at nagalit siya. Saktong lumabas ng bahay ang anak kong bunso at napansin ko ang masamang titig ni Jenna sa anak ko. Kinilabutan ako sa ginawa niya kaya itinago ko ang aking anak sa likuran ko. Hindi na ako sinagot ni Jenna. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Ayaw ko mang isipin pero kinukutuban ako na baka may kinalaman siya sa mga manika. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na matamlay ang anak kong si Abby. Hindi naman siya nilalagnat. Tinanong ko kung ano ang nararamdaman niya pero ang sabi ng anak ko, wala naman daw siyang nararamdaman. Hindi na siya naglalaro at tahimik lang na nanonood lang ng TV. Napansin ko rin na nawawalan siya ng ganang kumain. Kahit paborito niya ang sinigang, ilang subo lang ang nakakain niya. Kinakabahan na ako para sa anak ko kasi noon ko lang siya nakitang ganun katamlay.
Isang araw, sinabihan ako ng anak kong panganay na nag-away daw si Jenna at ang anak niya. Nagkasagutan daw at nakita pa raw ng anak ko na umalis ang anak nito na may dalang bag. Pauwi na noon ang anak ko galing sa pagbabasketball nang masaktuhan niya ang ganap na yun. Pagkaalis daw ng anak ni Jenna, nakita niyang nakatingin sa kanya ng masama si Jenna. Kinabahan pa raw ang anak ko kasi parang galit na galit daw si Jenna sa kanya. Sinabihan ko na lang ang mga anak ko na dumistansya sa pamilya ni Jenna dahil baka mapag-initan sila. Mukha kasing humaharap sa problema ang kanilang pamilya. Naging mailap sa akin si Jenna. Iwas na iwas siya. Pansin ko na kapag lumalabas ako ng bahay kahit palabas na siya, pumapasok na lang uli siya sa loob. Akala ko ay tapos na ang paglalagay ng manika sa garden namin dahil ilang araw nang hindi nangyayari yun. Pero nagulat ako kasi nang magdilig ako may bago na namang manika. Mas malaki na ito kaysa sa mga naunang inilalagay. Nakakatakot na ang itsura ng manika, parang luma na at sabog-sabog ang kulot na buhok. Pansin ko rin na parang may galit ang naglagay doon kasi halatang ibinalibag. Bumaon kasi ang paa ng manika sa lupa. Nakaramdam na ako ng galit. Yung tipong mahuli ko lang talaga ang gumagawa sa amin noon ay susugurin ko. Sa ikalawang palapag ng bahay namin, palihim akong nag-abang sa may bintana na tapat ng mini garden. Talagang inabangan ko ang naglalagay ng manika dahil ubos na ang pasensya ko sa kanya. Akala ko titigil na siya pero nagpahinga lang pala. Gulat na gulat ako nang makita si Jenna na naglagay ng manika sa garden. Hindi ako agad nakakilos dahil sa pagkabigla. Hindi ko sukat akalain na magagawa niya yun sa amin. Dahil sa galit ko, bumaba ako ng bahay at talagang sinugod ko siya. Gabing-gabi na noon kaya pigil ang pagsisigaw ko para hindi makaistorbo sa mga kapitbahay naming natutulog na. Kinumpronta ko siya. Tinanong ko siya kung bakit nag-iiwan ng manika doon. Nagsinungaling pa siya sa akin dahil sinabi niya na iniiwan niya lang para kunin ng anak ko dahil alam niyang mahilig sa manika si Abby. Pero gulat na gulat siya nang sabihin kong hindi literal na manika yon dahil may kasamang sumpa. Yung galit ko sa kanya, napalitan ng awa ng humagulgol na siya. Inamin niya sa akin na sobrang naiinggit siya sa pamilya namin, lalo na sa mga anak ko, dahil kabaliktaran sila ng anak niya. Nag-iisa lang ang anak niya pero basagulero at nag-aadik. Lumayas daw dahil hindi na niya binibigyan ng pera. Nagulat din ako nang sabihin niya na iniwan na siya ng asawa niya at sumama sa iba. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko para sa kanya pero kahit awang-awa ako sa kanya, hindi na maibabalik ang tiwala ko. Alam kong malaki ang problema niya pero napakababaw lang ng dahilan niya para taniman kami ng sumpa. Sinabihan ko siya na alisin ang sumpang ilagay niya sa pamilya ko dahil kung hindi, ay ibabalik ko yun sa kanya. Sinabi naman niya na aalisin niya pagkatapos ay humingi na rin siya sa akin ng tawad. Ilang linggo na ang nakalipas. Wala na nga akong manika na nakikita sa garden namin. Wala na kasi si Jenna sa bahay nila.
Lumipat na sa bahay ng magulang niya, sabi ng kaibigan kong nagbabalita lang sa akin. Ilang buwang abandonado ang bahay nila hanggang sa may umupa na doon. Mula nang umalis si Jenna sa lugar namin, naging maayos na uli ang pamumuhay namin. Nakakabuhay na ako uli ng isda at gumanda na uli ang mga halaman ko. Naisip ko nun, kung hindi ko agad nakumpronta si Jenna, baka tuluyang nagkasakit si Abby. Ang sabi sa akin ng tiyuhin ko nang pumasyal sa amin para magdala ng isda, sinisimulan na raw palang taniman ni Jenna ng sumpa ang anak ko. Kaya siya nanamlay. Mabuti na lang at naagapan ko dahil ang nakikita raw na punteriya ni Jenna ay mga anak ko. Balak niya yatang patayin ang mga anak ko dahil sa matinding inggit niya sa pamilya namin, lalo na sa mga bata. Laking pasasalamat ko talaga na naging maayos na ang lahat. Kinausap ko ang bagong lipat sa bahay ni Jenna. Sinabihan ko ang mag-asawa na ipabless ang bahay dahil baka puno ito ng negative energy. Noong una ayaw nilang maniwala. Pero napansin nila na may iba sa bahay na yun dahil namatay daw ang alaga nilang Shih Tzu nang wala namang dahilan. Masigla daw yun at hindi naman nagkasakit. Nakita na lang nila pag-uwi galing sa trabaho na hindi na ito gumagalaw sa loob ng kulungan. Iniisip nila na baka nalungkot ang aso dahil walang kasama sa bahay. Bago pa lang silang mag-asawa kaya wala pa silang anak. Lovebirds na lang ang natira nilang alaga na matapos ang ilang araw ay bigla na lang ding namatay. Dahil sa nangyaring yun, pinabindisyonan nila ang bahay. Tinanong ako ng mag-asawa kung bakit gano'n ang nangyayari sa bahay na inuupahan nila. Pero hindi ko sila masagot. Ayaw kong ikwento sa kanila ang mga nangyari dahil una, ayaw kong malantad ang kasiraan ni Jenna. Ayaw kong sa akin manggaling. Ang payo ko na lang sa kanila kapag hindi pa umayos ang pagtira nila doon, maghanap na lang uli sila ng bagong matitirhan. Hindi nga siguro maganda ang vibes ng bahay na yun, Sir Jupiter, kasi habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, napapadalas ang pag-aaway nila. Naririnig ko pa na umabot sa puntong nagbabasag na sila ng gamit. Nang matsyempohan ko ang babae, kinausap ko siya. Pinayuhan ko na bago patuloy ang hindi sila magkaunawaan ng asawa niya, umalis na sila sa bahay na yun. Hindi talaga maganda ang bahay dahil na rin siguro sa mga naiwang negatibong enerhiya ni Jenna dahil sa mga pinaggagawa niya. OFW po ang asawa ko, Sir Jupiter, kaya nung umuwi siya para magbakasyon, inayos niya ang bahay namin. Medyo ni-renovate niya at pininturahan pa para daw magkaroon ng bagong vibes. Para daw hindi tatawid sa bahay namin ang bad energy mula sa bahay ni Jenna kasi nga po magkadikit lang ang bahay namin. Nang umalis ang mag-asawang umupa doon na bakante na ang bahay nila hanggang sa ang tumira na lang doon ay ang mismong kapatid ni Jenna na byuda pero may 2 anak. Mababait po sila, malayong malayo sa ugali ni Jenna. Itatago ko siya sa pangalang Ate Cora. Si Ate Cora ang nagbalita sa akin sa kalagayan ni Jenna. Hindi na raw nagkaayos ang mag-asawa at ang anak ni Jenna ay nakakulong dahil nahulihan ng ipinagbabawal na gamot. Si Jenna naman daw ay tinubuan ng mga sakit sa balat na kapag ipinapaderma ay lalong lumalala.
kaya inihinto na lang ang paggagamot. Sinubukan daw ni Jenna na gamutin na lang ng herbal ang sakit niya sa balat. Nang minsan makita ko si Jenna, nakasakay ako noon sa tricycle dahil galing ako sa palengke. Nahapyawan ko siyang naglalakad sa kalsada. Nakatakip ng tela ang ulo niya at nakapayong siya, pero nakita ko pa rin ang itsura niya. Lalong lumala ang mga pimples niya sa mukha. Malalaki at nagnana pa. Namumula rin ang balat niya sa braso na parabang may galis. Awang-awa ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Naisip ko na baka karma na ang gumanti para sa amin sa lahat ng ginawa niya. Masama talaga ang gumawa ng masama sa kapwa. Babalik at babalik sa iyo. Triple pa sa ginawa mo. Naniniwala ba kayo na kapag mabuti kang tao at may sumalbahay sa iyo, ang karma ang siyang gaganti para sa iyo? Sir Jupiter, nakampante na ako dahil wala nang salbahay sa lugar namin. Kaya kahit hindi ko kasama ang asawa ko dahil nasa abroad, maayos kami ng mga anak ko. Patuloy ko silang ginagabayan para maging mabubuting bata. Marami pong salamat sa pagpili sa kwento kong ito. Sana po ay maging mapagmatsyag tayo sa paligid natin. Kasi ang mga taong may inggit sa katawan, hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Mabuhay po ang Sityo Bangungot. More power po sa inyong channel.